Okay, magandang araw sa lahat. So tayo ay magso-solve ngayon ng physics problem. So ang sabi sa problem, a 10 kilogram block is pulled across a rough horizontal surface by a force of 50 Newton at an angle of 20 degree above the horizontal. The coefficient of friction between the block and the surface is 0.3. Okay. So tayo muna ay maggawa ng kanyang free body diagram. So, kung mapapansin nyo, nabanggit sa problem na siya ay isang rough horizontal surface. So, gawa muna tayo ng horizontal surface. Okay. And then, sabi dyan ay 10 kilogram block. And then, gawa tayo ng 10 kilogram block. So, nabanggit din dyan na pulled across, So, hinila daw siya. Yung 10 kilograms ay hinila by a force of 50 Newton at an angle of 20 degree. So, hinila natin at an angle of 20 degree. So, mag-estimate tayo. Ito ay 90. Ito ay, let's say, 45. Then, ayan. So, mga ganyan, mga ganyan. Nasa ganyan ang 20 degree angle. Okay. Then, the coefficient of friction daw between the block and the surface is 0.3. Okay. So, atin muna ngayong i-identify yung ating mga unknown forces. So, isipin natin maigi. Meron tayo ditong block, which is 10 kilograms ang kanyang mass. Ibig sabihin, meron tayong weight na force, which is ang weight ay laging downward. Kasi laging downward si weight kasi ang concept niyan is tawag dito siya ay hinihila ng ating gravitational force, pulls downward to the center of the earth. Kaya lagi siyang downward. And si weight ay merong formula na weight is equals to M stands for mass and then G is gravitational force. And then meron din tayong normal force. Si normal force ay laging perpendicular sa surface. And since tayo ay may horizontal surface, kaya ang ating pong normal force ay straight line lang pataas. Ngayon class, so 'di ba sinabi dito na hinila ang 10 kilogram by a force of 50 Newton. So ibig sabihin yung inexert mo na force ay 50 Newton kaya itong si 50 Newton mo na force ay applied force. Okay. And then syempre, meron force na pipigil sa kanya, which is yun yung tinatawag natin na friction force. 'di ba ang friction force ay opposing motion, kaya kung ang force natin na applied force ay pag ganito ang direction, ibig sabihin class, ang ating opposing ay ganitong direction naman.
Ito ang ating oops, ito ang ating friction force. At nabanggit siya na meron tayong coefficient of force na 0.3. Okay. Now, let us solve. So, syempre, unahin natin i-solve si weight. Dahil given naman na meron tayong 10 kilogram na mass, and then, ang ating gravitational force ay 9.8 meter per square second. So, ibig sabihin, meron tayong weight na, okay, using your calculator, makakompute kayo na ang weight natin ay 98 Newton. Okay. Ngayong meron ka ng weight na 98 Newton, so ano naman ang next mo? So, ang nawawala natin guys na unknown forces ay normal force and friction force. Pero, si friction force kasi, bago natin itong makuha, kailangan natin malaman ang ating normal force. Kaya, ibig sabihin, kailangan natin munang makuha si normal force. Kung mapapansin nyo, based sa ating diagram, tayo ay hindi pa pwedeng makapag-summations ng mga vertical forces. Kasi, kailangan muna natin makuha itong part na ito. Ang components ng forces ni FA. Okay, so pangalanan natin ito na applied force X component dahil siyang horizontal and applied force component Y. Okay. So paano natin kukunin ito at ito? Okay? So doon papasok yung SOHCA. SOHCA. Okay. Pag sinabing SOHCA, ibig sabihin sin 20 is equals to kung ano ang opposite niya, which is yung ating applied force ng Y component, and then ang hypotenuse na ito, which is yung ating 50 Newton. So, ibig sabihin, ang ating applied force component Y ay 50 Newton sin 20. So, ibig sabihin, class, okay, compute nyo lang yan sa inyong calculator. Ang makukuha nyong answer ay 17.1 Newton. Okay. So, meron ka na ngayong applied force ng Y component, 17.1 Newton. Okay. So, how about naman itong ating F of AX or applied force ng X component? Gawin naman natin ay cosine 20 is equals to adjacent niya, which is yung ating applied force ng X component over 50 Newton ang hypotenuse. Then, makukuha mo ang applied force ng X component as 50 Newton multiplied by cosine 20. Then, the answer is, using your calculator, makakakuha kayo ng sagot na 47 Newton. Okay. So, lagay lang natin dito ang value. So, ngayon class, pwede na tayong mag-summations ng mga vertical forces. Okay, vertical forces tayo. Alin ba dyan ang mga tinatawag nating class na vertical forces? Of course, ito, at saka itong weight. Okay?
And then lahat yan ay equal to 0. Okay. So, si normal force natin, ang kanyang force ay pataas. So, siya ay positive lang. Then, si applied force, component Y, applied force din natin pataas, kaya siya ay positive din. Then, ang atin namang weight ay downward ang force, kaya siya ay negative. Okay, so si weight natin, ilipat natin dito sa kabila. Yan. Then, substitute natin ngayon. Yung lahat ng may mga values, si weight natin na nakuha kanina ay 98. Then, si normal force ang ating hinahanap. And ang ating applied force, yung na Y component, which is ito po yun, substitute lang din natin. So, ibig sabihin, ang ating normal force ay 98 Newton minus 17.1 Newton, which is equals to, using your calculator, makakakuha kayo ng answer na 80.9 Newton. Okay? So, ilagay natin dito ang value ni normal force, 80.9 Newton. And then, makukuha na natin ngayon ang ating friction force. Which is always tatandaan nyo na ang ating friction force is equals to mu, or yung ating coefficient of friction multiplied by the normal force. Kaya naman 0.3 multiplied by 80.9 Newton. So, using your calculator, makakakuha kayo ng answer na 24.3. Okay. So, i-analyze yung mabuti. Ang ating frictional force ay 24.3. Ang ating applied force ay 50 Newton. So, ibig sabihin, si applied force natin ay greater than kaysa sa nakuha nating frictional force. So, ibig sabihin, Ibig sabihin, yung in-exert natin na 50 Newton na force ay sapat, o labis pa, para lang itong 10 kilogram na block ay ating mahila. Okay? Kasi lumabas based sa ating computations na more than ang ating applied force kaysa sa friction force. Okay? So, yun lang. Ganun lang siya kasimple.